I'm Divine Chan, 21 years old, taking the Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Ako po ay may broken family po ako. Mama ko lang po yung nagtaguyod sa akin at nakatira po kami sa lolo at lola ko na sila yung nagpalaki. Ang mama ko at papa ko ay nag-separate sila. Bago pa ikasal si mama, bago pa sila ikasal, nalaman ni mama na may pamilya na pala si papa, kaya hindi naging maayos yung pamilya ko, pero hindi naging hadlang para suportahan ako ng mama ko at lolo at lola ko. Dahil sila ang nagbigay sa akin at nagpalaki ng maayos. Kaya eto ako ngayon na pinagmamalaki sila sa binigay nilang pag-asa sa akin na iwala ako kasi walang tatay, pero andyan sila mama, sila lolo ko at lola ko na ag-aaruga para sa akin. Why did I take this course? First of all, because I'm inspired with my mom. Yan yung gusto niyang course dati na hindi niya nakuha at hindi niya natupad sa sarili niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, nung bago ako tumungtong sa college, ay kukunin ko ang kursong education. Dahil gusto ko, darating ang araw na matupad ko ang pangarap ng aking ina na maging isang guro balang araw. So, way back elementary is, hindi ko pa alam na iba ako sa mga normal na mga estudyante kasi I feel na hindi ko naramdaman yun. Pero nagdalaga na ako is doon ko napansin na iba ako sa kanila. Lalo na yung growth ko, alam ko naman sa sarili ko na may iba ako sa kanila. So, nung high school ako is takot akong pumasok, supposed to be, hindi ako mag-aaral kasi takot akong makipag-surround sa mga tao. And then, my cousin inspired me na mag-aral sa school, sa Ariana Blanco National High School. Pagpasok ko doon, normal lang naman yun na pagtinginan ako, magtaka yung mga tao kasi hindi normal sa kanila na nakitang ganito. Pero hindi siya naging hadlang sa akin bilang isang mag-aaral na may pangarap sa buhay na i-pursue yung pag-aaral ko. So, dahil din dun sa kalagayan ko ngayon is, sabi ko sa sarili ko, hindi ko iisipin na iba ako sa kanila is magiging hadlang na yun para hindi ko makuha yung mga gusto ko sa buhay. And then, pag college ko, akala ko, hindi din magiging madali kasi iba na yung mga kasalamuha ko. Lalo na yung pagtitinginan ka, pag-uusapan ka, bakit ganito, bakit siya ganyan. Pero lagi kong iniisip at tinatatak sa puso at isip ko na walang tao or kahit sino man na kuha or makakaalis sa akin sa pangarap ko na maging guro balang araw. Kasi alam ko sa sarili ko na andyan ang mga taong nakapaligid sa akin na naniniwala na kaya ko at kaya kong makuha ang mga pangarap ko sa buhay. Andyan yung pamilya ko na nakasuporta sa akin simula nung impisa hanggang ngayon, mga kaibigan ko at ang aking pangalawang pamilya na ang Real Life Scholar na andyan sa akin na simula nung second year pandemic is nakapasok ako doon. Malaking parte ang Real Life Foundation sa akin sa pag-aaral. Most especially po financially is malaki yung tulong nila. Yung mga kaibigan ko na hindi ako iniwan simulan ang unang kong pagpasok dito sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Ginaguide nila ako na hindi matakot sa mga nakapaligid sa akin kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko at kaya ko kung ano man yung ginagawa nila. Message ko lang sa lahat na huwag mawala ng pag-asa. Bilang ako na isang PWD member, bilang isang mag-aaral sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, hindi hadlang ang pagiging PWD sa pagtapos ng pag-aaral. Dahil tayong mga mag-aaral ay walang pagkakaiba man lang, tayo ay magsigikap lamang at maging porsigido sa anong nais natin at balang araw ay makakamtan natin din. Again, gusto kong mag-inspire sa lahat na tayong mga kabataan ay maging pag-asa natin sa balang araw at makatulong tayo sa ating magulang. At congratulations, Batch 2024 of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology.